nananawagan ang isang jewelry shop sa Hong Kong kung sino makapagbibigay alam o makakapagturo sa isang babae na nasa poster nila ay magbibigay sila ng reward. At ang nasabing babae na nasa poster ay isang kababayan nating Pilipina na tumangay o nagnakaw ng jewelry or alahas sa isang jewelry shop sa loob ng Central sa HK. Nagkawat sa may nagnakaw sa Pepo sa Central, yung Royal Central Jewelry. Ito nung Sunday lang to nangyari, ha. Shift later. When? It's Sunday. This Sunday again, habang. Senzo. Kamusta tong ano? Senzo啦，呢個師兄啦，呢個換下對天，佢貼喺師傅，貼灰，貼灰，one point in the hand 啊，嗱 point in the hand，one hand 你見到 one hand，就 two in the hand，跟住 one ten to ten，one to try。 Oh my God. Hindi ka na siya. Yeah，佢對天啊嘛，見到嘛，跟住 how to try，how to try， Very expert. 跟住 put inside。 Oh yeah, very expert. Put inside. Yeah. Around 10,000 over 10,000。 Oh my goodness. The police catch already. 係啊。 If the police catch already, Go to report. It's the report. Maybe coming to the Oh my goodness. Mga madam, ito yung nangyaring nakawan nung Sunday sa Worldwide sa Royal Central Jewelry. So, sinum namin yung video para makita ng malinaw paano ang ginawa ni ating pagnanakaw. Tumalikod si Rubin, kumuha si ate ng 3 necklace, itinago yung isa. Kung mapapansin nyo, ayun, yung may tag. So, binalik niya yung isa kay Rubin, and then yung isa hawak niya para sukatin. Yung isa nasa loob ng kamay niya, kaya nakatikom. So, sabay sukat sa salamin, sabay tago nung isa. Ayun. So, yun. Pag harap niya, nakabuka na yung kanyang kamay kasi naitago niya na yung isa sa loob ng kanyang katawan. Tapos yung isa, yun kunwari ang napili niya, ibinalik niya kay Rubin. So, ayan. Maglalabas siya ng pera kasi nakapili na siya kunwari ng alahas. So, ang sabi kasi daw dyan, ang kwento nila sa akin, ang hinahanap daw talaga ni ate is makakapal na alahas. Kasi, ang suot daw ni ate na mga alahas dyan nung pumasok is, ang kakapal ng kanyang kwintas, eye-catching talaga siya. Kumbaga, iisipin mo talaga siya buyer. Kasi marami siyang suot na alahas. Kaya si ma'am that time busy rin siya sa paghahanap ng makakapal na alahas para ipakita kay ate. Kaya talagang nilansin niya yung mga tao. Pero dahil nga tumalikod dyan si Rubin, kaya nakuhanan talaga siya. At iyan, ang plano ni ate, ikakash niya nga daw, magwi-withdraw siya sa labas. Pero sabi nga ni Rubin, huwag ka nang mag-withdraw kasi may machine kami dito. Kung yan ay credit card or debit card, meron silang machine. Pero sabi daw dyan ni ate, magka-cash daw siya. Gusto niya raw cash. Kaya, pinare-reserve niya yung alahas dyan. So, magre-resibo na sana si Rubin. Pero sabi niya daw, babalik. So, yan yung ganong pangyayari. So, ngayon, dahil kasi, kaya ako alam kasi madalas ako dyan, natambay ako dyan, kaya kinuwento nila sa akin, and then sabi niya, baka daw kasi kakilala nyo, mga customer ko, o nakikilala nyo si ate, so ipagbigay alam nyo daw sa kanila. Punta lang kayo sa kanilang shop, kay Rubin o kay ma'am, bibigyan daw nila kayo ng reward kung sino man ang makakapagturo kay ate kung saan siya nakatira dito or kung kakilala nyo siya. So, magbibigay sila ng reward. At na po yan, nakapile na yung case niya. May case number na po yan. Itong si kababayan Pilipina naman hindi halos nag-iisip. Bakit mo pa nagawa magnakaw at lalong-lalo na sa ibang bansa pa or sa Hong Kong? Dahil alam niyo naman na sa Hong Kong or sa ibang bansa ay tad-tad ng CCTV sa mga jewelry shop. At talagang kahit lituhin nyo ang mga staff, ay makikita nila ang ginagawa nyo or ginawa nyo dahil nga i-review nila yan. At kung isa kang OFW sa Hong Kong ay for sure mawawala na ng tiwala ang employer mo sa iyo. Pinahiya mo pa at sinira mo ang imahe ng mga OFW dyan sa Hong Kong.